Hello guys, we are now heading towards sa Hokukuji Bamboo Forest, and right now we are just waiting for the bus na darating dito sa may Hashimangu. So, ang sasakyan namin is bus number 36. Okay? Ang gumagana pala dito is Suica! So don't forget to look for to get your Suica if you're going here sa Kamakura. Okay? Paka-peaceful dito. Wala pa masyadong tourist. Hello guys, kakadrop lang natin dun sa bus stop. And we're heading towards dito sa Hokukuji Bamboo Forest. Free entrance naman to. And mabilis lang tayo dito kasi punta natin yung slam dunk location. Dun sa may south part ng Kamakura. So yeah. Tara, pasok na tayo. So basically, it's kinda private garden. Uy, alam nyo, parang malamig na part dito sa Kamakura. Because karamihan ng places dito medyo hindi masyadong malamig. Nasa 9 degrees to 11 degrees yung lamig niya dito sa Kamakura. Pero dito, checking, it's 4 degrees dito sa Bamboo Forest. So let's go upstairs. Bibili na tayo ng ticket para makapasok dito sa Hokukuji Bamboo Forest. Excited na ako to explore this place. Parang Kyoto vibes pero mas chill. Samahan niyo ako sa adventure na to. So, may shrine muna dito na makikita. This is a shrine. Then, so apparently, may entrance fee dito. Let's see kung magkano ang entrance fee dito. So the entrance fee for this Bamboo Forest is 400 Japanese yen. So, kung nandito na kayo, di bayaran nyo na kasi sayang naman yung punta nyo. Mahal din ng bus ride papunta rito. So this is the Bamboo Forest ticket. It's 400 Japanese yen. Very peaceful dito. Very peaceful. Very peaceful. Ano ba yung nasa Kyoto? Yung Arashiyama, no? Yeah. Yung sa Kyoto, Bamboo Forest. But this one is very, very good. Parang siya may cave. Parang may cave dun sa likod. Here. Para lang siyang Arashiyama. It's very peaceful here. Wala masyadong mga turista. Unlike sa Kyoto, dun sa Arashiyama. Bamboo Forest. Tapos, tas mini garden inside. Here at the heart of Hokukuji Bamboo Forest, ang serene, tahimik at sobrang calming ng vibes. Malit lang siya. Even here. Alam mo, if you're visiting Tokyo, tapos parang kukulangin kayo ng punta sa Kyoto or Osaka, you can do a side trip dito sa Kamakura and do this trip sa Hokukuji Bamboo Forest. Though may entrance fee na 400, but hindi naman siya mabigat compared to, sasakay ka ng Shinkansen going to Kyoto. Then, doon sa area na yun, mayroon ding spot doon where you can take photos and video as well. So yeah. Habang naglalakad tayo dito sa Hokukuji Bamboo Forest, sobrang peaceful ng paligid. Ang ganda ng tall bamboos, super calming vibes, perfect escape from the busy Tokyo life. Let's turn right. Let's see.
Kita dito. Dito para yung pagki-claim yung pagka if you buy a ticket tapos may kasama siyang green tea. This is the place where you're going to claim your green tea. So yun pala siya. So balik na lang tayo dito. Ang sarap lang maglakad dito, parang every step sobrang relaxing. Perfect spot for nature lovers at mga travelers na gusto ng tahimik at scenic escape dito sa Kamakura. Kung titigil ka lang sandali at makikinig, maririnig mo yung tunog ng hangin at dahon ng bamboo. Pa-exit na tayo ng Hukukuji Bamboo Forest. Sobrang peaceful at memorable na experience na to. Pero hindi dito nagtatapos ang Kamakura trip natin. Dahil next stop, ang sikat na Slam Dunk Railway Crossing. On the way na tayo guys, from Kamakura, sakay muna tayo ng train papunta sa isa sa mga pinaka-iconic spots dito, ang Slam Dunk Railway Crossing. Grabe, ang ganda ng view mula dito sa train. Habang dumadaan tayo, kita nyo yung beach side ng Kamakura. Parang postcard sa totoong buhay. Perfect ride papunta sa Slam Dunk Crossing. Hello guys, we are now here at Kamakura Kokomei Station. So this one is the beach side ng Kamakura, and also dito located yung Slam Dunk na yung train. And yeah, we're going to enjoy this part of Kamakura. Yeah, don't forget to visit this one. It's Kamakura Kokomei. Okay? Ang daming tourist dito, lahat nakaabang para makakuha ng perfect shot ng iconic Slam Dunk Railway Crossing. Napakarami ng tao dito. Guys, we finally made it here sa Kamakura Kokomei Station. So right now, nandito tayo sa beach side, no? Tapos on top of this beach, nandun yung Slam Dunk na photo spot. So yun, from Kamakura, you're going to ride a local train going dito sa Karakuma Kokomei Station. So, yun. So probably mga 7 stops lang yun. Then after that, baba lang kayo, makikita nyo na yung bus stop sign wherein yun yung video and photo spot ng Slam Dunk. So if you're staying here, better. Pero kung day trip lang, expect nyo na maraming tao. So this is very good place, side trip. If you're from Tokyo and you don't have time to visit Nagoya, Kyoto, and Osaka, this is one of the best. Okay? Enjoy lang natin yung beach side, no? Ang weird kasi usually pagka beach, 'di ba, mainit. But this one is very cold. Yeah, tayo dito.
Wala nakita nagyo ka ma, pero sa picture. Una kita mahal. So guys, pauwi na kami but dadaan kami rito sa halal restaurant na dinaanan natin kanina. Malapit lang naman sa atin. We're going to have a dinner because wala na kaming time mag-ikot-ikot. Dahil maaga-maga kami tomorrow for our Disney. So yeah, let's find that ramen. Nandito lang yan, nearby lang. Tapos banda doon lang sa may unahan siguro 3 stoplight lang yung hotel naman natin. So yeah, let's go. So here is the restaurant, no? Ueno Ramen Halal. So yan, may certification sila and this is the entrance. So let's go inside. Pagkakanya-picture ba yung video? Umay ka lang. So this is our order for today. For dinner na to. Light muna ang kakainin namin kasi ilang araw na kami nag-wagyu at ramen. So yeah, I think this is enough. Tara kain. Wow, ang sarap! May perfect balance siya ng savory feeling, hindi nakakaumay at talagang juicy sa loob. Yung wrapper naman crispy sa gilid pero chewy pa rin sa loob. Ang ganda ng texture. At syempre, may kasamang chili sauce. Subukan natin i-dip. Ayun na! Ang gakas ng combo. Yung anghang ng chili sauce nagmamatch perfectly sa savory flavor ng gyoza. Hindi overpowering. Sakto lang para mag-boost ng flavor. This is Mark, and for this video guys, I'm going to share and teach to you guys na tiyak na hindi kakasaya ng lahat at saka Ang sarap tignan. Golden brown yung pagkakatoast sa labas tapos soft and juicy sa loob. Para sa mga mahilig sa side dishes, highly recommended talaga tong gyoza nila dito sa Ueno Halal Ramen. Kung mapapadaan kayo, don't skip this. Promise, sulit siya kapag may kasama din ramen. Almost done na kami dito sa Halal Ramen Ueno and grabe, sobrang satisfying na experience. Panalo talaga yung gyoza nila dito. So perfect spot talaga to lalo na para sa mga travelers na naghahanap ng halal friendly food dito sa Tokyo. Kung gusto nyo pa ng more food trips, DIY travel tips at Japan adventures, make sure to hit that subscribe button sa YouTube channel ko. Marami pa tayong explore together, kaya don't miss out. So that's all for today guys and see you on my next travel vlog.